Nagsimula ang kwentong ito sa isang babae. Siya ay naglalagay ng kolorite sa mukha habang nakatingin sa salamin. Tumayo siya at hinanap ang damit. Nagalit siya at nagdabog. Nagulo ang kanyang nilagay na kolorite sa mukha. Tumingin ito sa salamin at umiyak. Binuksan niya ang drawer at kinuha ang baril. Tinutok niya ito sa kanyang bibig at nanginginig na pinasok sa bunganga. Ang babaeng ito ay si Michelle. May kinakausap siyang isang lalaki. Nakikipagtalo si Michelle sa lalaki. Tumayo ang lalaki at sinabi kay Michelle na tumingin sa salamin at tingnan kung anong nakita niya. Tumingin naman si Michelle at tumakbo ito ng mabilis at tumalon sa bintana. Napasigaw ang lalaki, hindi siya makapaniwala na tumalon sa bintana si Michelle. Mula sa napakataas na palapag, dahan-dahang nahulog ang katawan ni Michelle. Maraming tao ang nakakita at isang lalaki ang nakasakay sa kabayo ang nagulat. Bumagsak na sa semento ang katawan ni Michelle. Duguan ito. Isang lalaking nagngangalang Bill ang pumunta sa isa niyang kaibigan para magpa-check ng mata. Siya ay isang psychiatrist. Siya ay pumunta ng London para sa isang business trip. Sumakay siya ng eroplano at kalaunan ay nakarating na ito sa Los Angeles. Sumakay siya ng taxi. Sobrang traffic sa dinaanan ng taxi. May aksidenteng nangyari sa kabilang daan ng kalsada. Tinuro ito ng driver hanggang nabangga sa likod ang taxi na sinasakyan niya. Nagalit ang driver at nagsisigaw ito. Nakarating na si Bob sa kanyang destinasyon. Isang therapy session ang magaganap. Nagulat si Bob dahil may tumawag sa pangalan niya. Ito ay si Bill, isa sa mga kolegi niya. Inimbitahan ito ni Bob na pumasok sa kwarto para makinig sa session. Pinakilala ni Bob si Bill sa mga tao sa loob ng kwarto. Nagpakilala ang isang babae kay Bill. Ito ay si Sandra. Sinabi ni Bob na magsisimula sila sa pagpapakilala sa isa't isa. Nagsimula kay Sandra. Gusto niya daw ang mga lalaking matatanda at gustong makipagtaalik palagi at minsan ay nagnanakaw siya ng mga bagay-bagay. Sumunod naman na tinawag ni Bob si Richie. Si Richie ay naka-headphone kaya hindi niya marinig ang mga sinasabi nila. Si Richie ay nahihirapan magsalita pero kapag gumagamit siya ng drug ay maayos ang kanyang pananalita. Inasar ng isang lalaki si Richie kaya nagalit ito. Inatake ni Richie ang lalaking nang asar sa kanya. Natumba ito sa kinauupuan niya inawat. Sila ni Bob at Buck. Umalis si Richie sa kwarto. Sumunod na nagpakilala ay si Buck. Si Buck ay nawalan ng pamilya dahil patay na sila. Sumunod naman na nagpakilala ay si Bill. Si Bill ay isang psychiatrist din. Sumunod naman na nagpakilala ay si Clark. Si Clark ay isang lawyer. Pagkatapos ay dinismiss na ni Bob ang session. Pagkatapos ay umalis na sila. Sumakay sila sa sasakyan at tinanong ni Bill kung anong background ni Buck. Pero sinabi ni Bob na ayon pa lang ang nalalaman ni Bob tungkol kay Buck. Nakarating na sila sa bahay ni Bob, nagulat si Bill dahil sa laki nito. Kinuha ni Bill ang kanyang mga gamit at pumasok na sila sa loob. Pinuri ni Bill ang bahay ni Bob, pinagbuksan ni Bob si Bill ng pinto at pinindot ang password ng security code. Nag-usap si Bill at Bob at sinabi ni Bill ang nangyari sa kanya. Nagpatuloy ang kwentuhan nila habang nainom ng alak. Kinaumagahan ay nagbike sila. Habang nagbabike sila, nag-uusap sila at napahinto para ayusin ni Bob ang kanyang bisikleta. Tinaob niya ang kanyang bike at inayos ito, pinaikot-ikot ang pedal at nang ayos na ay binuhat niya ito ulit para sakyan. Nagkarera sila hanggang sa gate ng bahay ni Bob. Unang nakarating si Bob at binagsak na lang nila ang bike tapos ay pumasok na sa loob. Kinagabihan ay nagpahinga na sila, si Bob ay inaayos ang kanyang paperworks. Habang nagpapatugtog siya ay bigla itong may napansin, nakakaiba sa taas at binuksan niya ang drawer niya at kinuha ang baril, pero binalik niya din ito at nag-relax. Tumayo siya at kinuha ang libro sa shelves biglang. Nawala ang kanta at nakita ni Bobby na naputol na ang wire nito. Binuksan ni Bob ang pinto at sinilip kung nadyan pa si Barbara. Tinawag niya ang pangalan nito ngunit hindi ito sumagot. Nakaalis na kasi si Barbara. Biglang namatay ang ilaw at isang lalaki na nakamask ang tumatawa. Nagpanik si Bob kaya tumakbo ito. Hinabol naman ito ng lalaki at inatake. Nasaksak si Bob sa likod at natumba siya at paulit-ulit siyang sinaksak ng lalaki hanggang sa mamatay si Bob. Dumating na ang mga pulis at inimbestigahan ang nangyari. Inimbitahan si Bill sa isang police station at tinanong, in-interview siya. Sinabi ng nag-interview sa kanya na gusto niyang tulungan si Bill. Pinauwi na si Bill at kinabukasan ay pumunta ang nag-iimbestiga sa bahay ni Bill. Hindi alam ni Bill kung paano buksan ang gate. Pero kalaunan ay nahanap na niya ang switch para mabuksan ang pinto. Nag-usap ang inspektor at si Bob. Sinabi ng inspektor kay Bob na ipaalam sa mga nag-session ang nangyari kay Bob. Ginawa iyon ni Bill. Habang papunta doon si Bill,
Siya ay may kausap sa telepono. Nabangga ang sasakyan niya sa likod at bumaba si Bill para tingnan ang sira ng kotse niya. Isang babae ang nasa kotse. Ang pangalan ng babae na ito ay si Rose, siya ang nakabangga kay Bill. Nag-usap sila at nag-areglo. Binigyan ni Bill ang number ng bahay niya. Nakarating na si Bill kung saan sila nag-session. Nagtipon ang mga andon at sinabi ni Bill ang nangyari kay Bob, na pinatay ito at sinaksak ng 30 beses. Nalungkot ang lahat at sinabi na kailangan ng hustisya ni Bob. Sinabi naman ni Bill na iniimbestigahan na ito ng mga pulis. Sinabi ng mga tao sa session na kailangan may pumalit kay Bob. Gusto nilang si Bill ang pumalit kay Bob pero pinag-isipan pa ito ni Bill. Nakipagkita ang investigador kay Bill. Sa isang bar, madaming tao ang nagkakasiyahan at nagsasayawan at may malakas na tugtugan. Pumasok si Bill sa loob at nakita ng inspektor. Nilapitan niya ito at kinausap. Nagsisigawan sila dahil malakas ang tugtog at hindi sila magkarinigin. Tumayo na si Bill at lumabas, sinundan siya ng inspektor. Binigay ng isang lalaki ang susi ng kotse ni Bill. Habang naglalakad sila, nabangga ng isang lalaki ang inspektor. Nagalit ang inspektor at kinapkapan niya ito tsaka pinakawalan. Kinabukasan ay pumunta ang guardian ni Richie sa office ni Bob. Andon si Bill at nag-usap sila tungkol kay Richie pagkatapos ay tumayo si Bill at binigyan ng probation si Richie. Nag-shake hands sila at saka umalis na ang guardian ni Richie. Kinabukasan ay nag-jogging si Bill. Nakarating na siya sa bahay niya at chinek ang mailbox. Pagkabukas niya dito ay may isang rattlesnake ang bumungad sa kanya. Nagulat si Bill at napaatras siya sa takot. Sinubukan niyang bugawin ito ngunit hindi ito umaalis. Nakahandusay sa sahig si Bill at may kotseng paparating. Binusinahan siya nito ng malakas at pinapatabi. Napatayo si Bill at may nakitang shovel sa likod ng sasakyan. Kinuha niya ito at pinalo ang mailbox. Tumalsik ang rattlesnake at pumunta sa damuhan. Pumasok na si Bill sa bahay at saktong dumating ang inspektor. Nag-usap sila at pumasok sa loob. Pagkatapos ay may nag-doorbell. Ito ay si Rose. Pinapasok ito ni Bill at umalis na ang inspektor. Sinalubong ni Bill si Rose at naghalikan ang dalawa. Dumiretso na sila sa pool at nag-sex sa tubig. Hindi pa kontento, pumasok ito sa bahay nila at doon binuhos ang lahat na naramdaman ng pagmamahal sa bawat isa't isa. Umalis si Bill at pumunta sa kakilala niya para tanungin ang background ni Richie dahil wala siyang tiwala sa taong ito. Nakahanap siya ng impormasyon tungkol sa mga guardian nito. Pumunta naman si Bill sa bahay ni Sandra. Sinabi niya ang tungkol kay Richie. Nagalit si Sandra sa kanya dahil wala siyang tiwala kay Richie. Sinabi din ni Sandra na bakit hindi niya pinaghihinalaan si Clark dahil mukha lang daw itong inosente pero ang totoo ay hindi. Pagkatapos ay dumating na ang trainer ni Sandra at umalis na si Bill. Sumakay si Bill ng kanyang sasakyan at pumunta sa isang factory. Bumaba siya doon at pumasok sa loob. Kumatok siya ngunit walang nasagot kaya pumunta siya sa likod para tingnan kung may tao. Kumatok ulit siya at umikot sa likod at may nakita siyang mga tao. Nakapasok na sa loob si Bill at nakita niya ang mga worker doon na nagtatrabaho. Isang lalaki ang tinanong niya, nagwe-welding ito, binaba ng lalaki ang mga kagamitan niya at nakipag-usap sa lalaki. Pumunta naman si Bill sa isang bahay, kumatok siya dito at isang babae ang nagbukas. Ang babaeng ito ay si Mrs. Needlemere, nagpakilala si Bill sa kanya at pinagbuksan ito ng pinto at kinausap. Hinahanap ni Bill si Dr. Needlemere. Sinabi ng misis niya na namatay na ito. Tinanong ni Bill kung may estudyante ba si Dr. Needlemere na ang pangalana ay Richie. Nagalit ang asawa nito at tinaboy si Bill. Umalis si Bill at pumunta na sa session. Nag-usap sila tungkol sa mga ginagawa nila sa buhay at mga inspirasyon nila. Nagsalita ang bawat isa at nagbahagi ng kanilang mga naiisip maliban kay Clark. Nagalit ito at umalis ng kwarto. Kinaumagahan ay pumunta si Bill sa bahay ni Clark para kausapin. Pinapasok siya nito at kinausap. Nanghingi ng tawad si Clark kay Bill tungkol sa nangyari kagabi at nag-usap sila. Kinabukasan si Bill ay nagmamaneho nang may biglang tumawag sa kanya. Binaba ni Bill ang tawag at binilisan ang pagpapatakbo ng kotse. May pulang kotse ang sumusunod sa kanya at binangga siya sa likod. Naghabulan sila at nang banggaan ng paulit-ulit. Binangga ng pulang kotse ang truck. Muntik na mabangga ito ni Bill pero naiwas niya ang kotse hanggang sa napadpad sila sa reles ng tren. Binangga ng pulang kotse ang likod ng kotse ni Bill. Na-stuck ito at hindi na makaalis ang pulang kotse. Nakita ni Bill ang tren na paparating. Inatras niya ang kotse niya at hinintay na mabunggo ng tren ang pulang kotse. Nabangga na ito at umalis na si Bill. Pinuntahan ni Bill ang inspektor, kaarawan ng inspektor. Sinabi ni Bill ang nangyari,
Ngunit hindi ito pinansin ng inspektor. Isang helicopter ang dumating at binati ang inspektor mula sa helicopter at saka umalis. Biglang umulan at nagsilungan ang mga bisita ng inspektor. Umuwi naman na si Bill. Nagtaksi siya pauwi dahil sira ang sasakyan nito. Nakita niya ang sasakyan niya sa labas ng bahay nila. Nasira ang salamin nito at hinawakan ito ni Bill. Nakita niya si Buck na may dalang baril. Pinapasok niya ito sa loob at nag-usap sila. Pagkatapos nila mag-usap ay tinawagan ni Bill ang inspektor. Pumunta si Bill sa kusina at nagulat siya nang makita si Rose na andon at nagluluto. Lalo na sa bahay na iyon. Niyakap ito ni Bill at hinalikan. At pagkatapos ay naligo silang dalawa sa bathtub habang naglalaro ng laruang tangke di gira. Kinabukasan ay nakipagkita si Bill sa inspektor at nag-uusap sila. May inabot ang inspektor sa kanya at pinag-uusapan nila si Buck at si Martinez. Pinag-uusapan nila ang tungkol sa asawa ni Buck. Nag-exercise si Casey nang biglang may sumakal sa lig niya. Gamit ang sinturon, tinali ito sa katawan ni Casey at bibig niya. Pinuntahan ni Bill si Casey. Nag-doorbell siya, ngunit walang sumasagot. Umakyat si Bill sa emergency stairs, nakaakyat na siya, at nakapasok sa loob. Doon ay nakita niya na may nasusunog kaya pinatay niya ang apoy. Nakita niya ang mga painting doon at hinila ang kadena. Umadar ang mga painting at nakita niya si Casey na nakasabit at tumutulo ang dugo nito. Hindi makatayo si Bill dahil madulas ang sahig at puno ito ng dugo. Natutulog si Bill sa sofa at may katabing baril. May nag-doorbell, ito ay si Rose. Pinapasok niya ito. Naghalikan ng dalawa, habang nag-uusap pinakita ni Rose kung anong kulay ng nipple niya. Natawa na lang si Bill, pagkatapos ay umiyak si Rose dahil minahal siya ni Bill at nagsiping na ang dalawa. Habang nagbibihis si Bill sa taas ay may kinuha si Rose sa bookshelf. Nakita ito ni Bill at pinagmasdan. Hanggang sa tinawag ni Bill si Rose at siya ay tumakbo palabas, sumakay ang sasakyan at umalis. Hinabol naman ito ni Bill, ngunit mabilis ang sasakyan ni Rose kaya tinandaan na lamang ni Bill ang plate number nito. Pumunta si Bill sa session nila. Sinabi ni Clark na may isang librong nawawala, binibilang niya kasi palagi iyon. Sinabi niya na dapat ay 49, dapat ang mga libro na iyon ang pagkakabilang niya ngayon ay 48 lang. Sinabi ni Clark kay Bill na may kulang na isa. Tinanong ni Bill si Sandra, sinabi ni Sandra na wala siyang ginalaw at kinuha na libro. Nagtalo-talo sila. Kinuha ni Bill ang isang notebook, ito ay isang journal. Habang binabasa niya ito ay may napansin siyang litrato na nakaipit sa notebook. Tinignan niya ito at nakita na ito ay si Rose. May nakasulat sa likod ng litrato ni Rose, nakalagay doon na si Rose ay isang sociopath. Ipinakita ni Bill ang litrato sa iba at sinabi na kung may nakakakilala ba sa babaeng iyon. Sinabi ni Sandra na ito ay ang kanyang girlfriend at ang pangalan nito ay Bonnie. Kinuha naman ni Buck ang litrato at tiningnan hanggang sa dumating ang inspektor at tinawanan sila dahil alam ng inspektor na si Bill ay nakikipagtalik kay Rose. Pumunta si Bill sa bahay ni Mrs. Nedelmere. Kumatok siya sa pinto pero pinagtabuyan ulit siya ni Mrs. Nedelmere. Kumatok ulit si Bill at sinira ang pinto at kinausap si Mrs. Nedelmere na magsabi ng totoo tungkol kay Richie. Sinabi ni Mrs. Nedelmere na matagal nang patay si Richie. Dito nalaman ni Bill na si Richie at si Rose ay iisa. Pinuntahan ni Bill ang isang abandonadong factory. Nakita niya sa taas si Richie. Tinanggal niya ang mask nito at nalaman na ito ay si Rose. May sugat siya sa likod at sinabi ni Rose ang totoo. Nagmakaawa si Rose na tulungan siya ni Bill. Nakita ni Bill na nakapako ang mga kamay ni Rose. Habang tinatanggal ni Bill ang pako ay sumisigaw sa sakit si Rose. Habang patakas na sila ay binaril sila ni Del gamit ang pako. Natamaan si Bill ng pako sa braso, biglang sumulpot ang inspektor at tinutukan ng baril si Dale. Nabaril ang inspektor ng mga pako na tamaan ito sa dalawang kamay at tumulo ang dugo niya. Natanggal na ni Bill ang mga pako sa kanyang braso, patakas na sila pero naharangan ang daan kaya nagtago na lamang sila. Naabutan sila ni Dale at nasakal si Bill ng sinturon sa lig. Hindi makahinga si Bill, binaril naman ni Rose si Dale ng pako na baril sa dibdib. Sinugod siya ni Dale ngunit binaril ulit siya ni Rose na tamaan siya sa lieg at sa ulo at namatay si Dale. Tumakbo si Rose papunta sa rooftop. Umuulan ng gabing iyon at malakas ang hangin, hinabol siya ni Bill at naabutan siya rooftop. Tatalon. Nasana si Rose pero pinigilan siya ni Bill. Sinabi ni Bill makapag tumalon si Rose ay tatalon din siya. Inabot ni Bill ang kanyang kamay kay Rose at pilit naman itong inaabot ni Rose pero natangay siya ng hangin. Nahulog si Rose pero nasagip siya ni Bill. Nakahawak si Bill sa isang kadena at bumaba sila sa may hagdan. Naligtas silang dalawa.
Sa bandang huli ay nagyakapan sila sa rooftop habang malakas ang ulan. At dito na nagtatapos ang pelikulang recap movie. Mag-subscribe para sa higit pang mga iba't ibang videos mapapanood ninyo. Paki-on ang mga notification at mag-iwan ng like para matulungan ang channel. Maraming salamat sa panunood. God bless everyone.